Hello, this is Jemai Jane. Welcome back to my channel. Sa video na to ay papakita ko as a petitioner kung ano yung mga pinadala ko kay foreign fiancé na nasa Pilipinas para sa kanyang interview. Itong video na to ay mostly para kay US fiancé or sa petitioner na kailangan niyang ipadala kay foreign fiancé na nasa Pilipinas para sa kanyang interview. Mas maganda kung lahat ng papers na to ay pinapadala na or inaasikaso na or naipadala na after ng NOA 2 na na-approve na kayo para naka-ready na lahat. Ang mga ipapadala ni petitioner or US fiancé sa Pilipinas or para sa inyo na foreign fiancé na nasa Pilipinas ay unang-una ay yung kopya ng pinasa nyo na I-129F. So, yung buong binder na pinakita ko sa video ko, ibinigay ko kay fiancé na nasa Pilipinas or ipinadala ko sa Pilipinas. As in, page per page ng ipinadala ko sa USCIS na I-129F packet ay nandoon sa pinadala ko kay fiancé. Pinadala ko rin doon yung NOA 1 and NOA 2. Yung original copy ay ibinigay ko or pinadala ko kay fiancé sa Pilipinas. So, NOA 1, bakit? Kasi ito yung proof ko na nagpadala ako sa kanila or sa USCIS ng I-129F at proof yon na natanggap nila, pati yung payment. NOA 2 dahil nga syempre na-approve at kailangan din niya yun sa kanyang interview at ibang appointments. At nagpadala rin ako ng updated na letter of intent to marry kay foreign fiancé na nasa Pilipinas. So tandaan niyo yung intent to marry na nasa I-129F packet. Since yung date na yun ay near sa date na papadala niyo yung I-129 packet, ito naman, in-update ko siya. In-update ko yung address sa taas. Imbes na USCIS yung nasa taas na format, tapos address ko, pinalitan ko ng address ng US Embassy. And then, same format, address ko, pangalan ko, message na I am certifying or willingly to marry, blah blah blah. And my signature at yung date na nakalagay din dun sa papel na yon ay malapit sa interview date ni fiancé sa Pilipinas. Ginawan ko rin si fiancé, same format, like what I said, binago ko lang yung instead na USCIS, US Embassy yung address na nakalagay. Tapos address niya, pangalan niya, since sa kanya naman yun. Then yung message again, and then pirma niya, tapos yung date, malapit din sa interview date. So para lang updated na nasasabi na as of today ay balak pa rin talaga namin magpakasal dalawa. So yun yung mga pinadala ko. Mahalaga yung pirma ni US petitioner or yung ni US fiancé na nandun. Then isa kong sinubmit ay yung form I-134. Ito yung pinakamahalaga. Kailangan ni US fiancé or petitioner na i-fill up to at ipadala din sa inyo. So make sure lahat ng information ay tama. Itong form na to ay nagsasabi na kaya kayong suportahan ni US fiancé or petitioner na nasa Amerika habang kayo ay wala pang work. So, dito maraming tanong about sa kanyang work, sa kanyang mga ari-ariang properties, sa bank statement niya. Kumbaga, show money, pero hindi naman talaga required ng maraming pera. As long as pasok siya sa poverty guidelines. Sa Form I-134, kailangan meron kang, of course, supporting documents para sabihin na kaya talaga ni fiancé or US fiancé na panagutan ka. Dahil pagdating nyo naman dun sa US, since mag-a-adjust pa kayo ng status or change of status pa kayo, ay mga ilang buwan kayong maghihintay rin para sa inyong green card. That being said, wala kayong magiging trabaho for a couple of months. Pinadala ko kay foreign fiancé yung aking bank statement at kung kailan ako nag-open ng account and ano yung total amount na na-deposit ko for the past few years. And then, present balance ng aking bank statement. So, yun yung para sa bangko. And then, sunod naman yung sa aking work ay yung, kumbaga, Certificate of Employment na nagsasabi kung ako ba yung trabaho ko, ako ba ay full-time, kailan ako nag-umpisa sa work, anong klaseng work ko, at magkano yung salary ko per month. At nagpadala rin ako ng last 2 pay stubs ko. Pati rin yung W2. So, alam to ni US fiancé. I-request nyo lang yun kay fiancé na ipadala rin sa inyo. Kakailanganin nyo ng kopya ng last income tax return ni US fiancé.
or yung IRS transcript. So, either or naman kung alin doon. Basta proof lang na nagsasabi na nakapag-file na si US fiancé or nagfa-file talaga si US fiancé ng tax return sa US. Para sa self-employed to kailangan din niya ipadala sa inyo yung report of commercial rating concern ng kanyang business. And kung meron naman din ari-arian or property si US fiancé, maganda kung ipadala rin yun, pero kopya lang. Kopya lang po ang ipadala nyo, lahat wala pong original dahil hindi na maibabalik yun sa inyong US fiancé or sa inyo, sa interview nyo kung ipapadala nyo ay original. And then also, nagpadala rin ako kay US fiancé ng updated na conversations namin ni fiancé, or which is yung proof of ongoing relationship since nag-submit tayo ng I-129F at dumaan siya sa proseso. Malay natin, di ba, ay nag-iba yung ihip ng hangin, nagkaroon ng problemas or hindi na matuloy, which is sana wag naman. Yun lang yung proof na kahit after nyo ma-file yung I-129F, ay tuloy-tuloy pa rin kayo nag-uusap at balak nyo pa rin magpakasal at balak nyo pa rin gawin itong process na to. Nagpadala ako ng mga conversations namin again and tinranslate ko. Ako na gumawa lahat nun para kay fiancé na nasa Pinas para hindi na siya mag-worry, ibibigay na lang. At mga lalaki walang tiyaga sa mga papers. And also, kung nung process na nagpasa kayo ng I-129F at umuwi si fiancé, so, another proof na naman yun. So, idagdag nyo yun kung meron kayo. Idagdag nyo yung proof, yung travel proofs niya. Kung saan kayo gumala, more pictures yun, so mas maganda. So, ako kay fiancé, sinubmit ko yung mga conversations namin since hindi naman ako umuwi ng Pilipinas. Also, yung mga old photos na namin ni fiancé noon pa. Kasi we started dating 2011, so lahat ng pictures namin before that na hindi ko naipadala or naisama sa I-129F, sinama ko na rin. At kung merong ipinadala sa inyo si US fiancé na sulat or mga packages or during process ng K1, nag-a-apply pa lang kayo, ay mas maganda kung ipakita nyo kay fiancé yun. Yung mahalaga yung nandun yung pangalan niya at yung address niya, yung stamp niya, kung ano man yun, na stamp na galing talagang US. So, yun lang yung mga usual na hinahanap sa interview, pero hindi naman yung lahat ay hahanapin. So, it all depends talaga sa consul officers kung anong hahanapin. Pero kung meron pa kayong papeles na sa tingin nyo ay makakapagpatibay na inyong relasyon ni US fiancé, ay mas maganda dalhin nyo yun. So, ayun po yung mga pinadala ko kay foreign fiancé na nasa Pilipinas nung time na nag-a-apply siya. Sana po makatulong sa inyo tong video na to. And I hope na makapasa kayo sobra. Masarap sa feeling tong nakapasa. Sabi nga ng asawa ko, no, after ng interview niya, talagang gumaan yung pakiramdam niya. Good luck po sa lahat ng pupunta sa kanilang interview very soon or bukas or later.